din po akong ibibigay na tips para at least kahit paano may makuha rin po kayong idea in si Boy Bayawas may may sarili na siyang TV and naka-cord na po siya ngayon. Magandang umaga po muli sa inyo mga kasabong and welcome po dito sa aking munting YouTube channel po. At kung sakaling hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po and pakipindot na rin po ng bell button para sa susunod po ay maging updated na po kayo sa mga upload natin na video. Ngayong umaga po, bali magdadagdag lang muna po tayo ng TV para po kay Boy Bayawas. And maraming salamat po pala sa lahat na sumusuporta dito sa munting YouTube channel ko po. And sana po hindi po kayo magsawa manood sa mga i-upload po natin na video. Ngayong umaga po, bali meron din po akong ibibigay na tips para at least kahit paano may makuha rin po kayong idea. Nasa sa inyo pa rin po yan kung sakaling gusto nyo pong sundin. Ang sa akin lang po, gusto kong ma-share sa inyo yung nalalaman ko about po sa pagmamanok. And ayan po, bali magdadagdag lang muna po tayo ng TV. At ayun po, panoorin nyo na lang muna po hanggang sa dulo para makakuha rin po kayo ng tips about po sa ating mga munting alaga para hindi po madisgrasya for safety po ng ating mga alagang manok. Ayan po. Kumuha muna tayo ng ganito para pangdipinsa po dun sa TV na ilalagay natin na kung konkreto po yun, medyo mabigat. Mag-isa lang po tayo kaya gagawa po tayo ng paraan para hindi po tayo mahirapan.
okay na po. Bali, yan, nakatayo na yan. Para mas lalo pong ano yan, lagyan natin yung tungtungan ng manok para hindi na po sila maghiwalay. And ilagyan na lang natin ng yung yung tie wire na lang itali natin. Tayo ng tire wire yung pangtali para mas matibay. Ito po yung nilagyan natin ng ganito, nilagarian natin para yung tire wire hindi po magagalaw siya.
Yan po, bali yung pagkabit po ng ano yan, yung pag set up po ng TP, napaka basic na lang po yan. Ito naman po ay para doon po sa mga newbie or sa mga baguhan po na medyo kulang pa rin po yung knowledge na dating sa bagay na to, ay nasa sa kanila na po yan kung gusto po nilang gayahin or sundin po yung ginagawa ko. And doon po sa mga veterano na, kung sakaling medyo alam nyo po na mas maganda, mas marami po kayong alam, pakishare na lang po and pakicomment po sa comment section and para po makatulong tayo sa mga baguhan na nagmamanok po. Ayan po, at pagpatuloy natin para makita nyo rin po yung paglagay natin ng tali na hindi po basta-basta mapuputol or mapuhugot ng manok para iwas po disgrasya. Okay na po, bali ang isusunod po natin kung saan po natin ipupwesto itong tali para iwas po maiwasan po natin yung mabitay yung manok natin. At isa pa po na ano, yung pagbaon nito sa ano, yung pagbaon nito sa lupa para hindi po mahugot. Ayan po. Bali ano po pala, bali yung nanonood po pala kayo, kung sakali ngayon lang po kayo napunta dito sa YouTube channel ko po at hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po para sa susunod ay pakipindot pala muna yung bell button para sa susunod po maging updated na po kayo and wala po kayong ma-miss na mga video na i-upload po natin dito sa YouTube channel ko po, Mang Saldisabong Bicol. And dito po sa YouTube channel ko po, kung gusto niyo pong makakuha ng mga idea about po sa incubator at paggawa ng incubator maliit or malaki, mayroon na rin po akong mga nai-upload dyan and nagbibigay na rin po ako ng mga tips about po sa about po dito sa ating pagmamanok for security po, para po sa mga protection ng ating mga manok at sa yung sinasabi po na hindi basta-basta madidisgrasya po yung manok natin. Ayan po, yun po ang isusunod natin, yung kung saan natin ito ipupwesto. Ngayon po, bali ang sistema po nito, yung sukatin muna natin yung tali dito sa may dapuan niya para hindi po mabitin. Ang sistema po para hindi po siya mabitin, huwag po natin
ilalagay dito sa bandang gitna. Mas maganda po dito sa may bandang sa may side, ganyan. Pagkatapos, para po hindi masyado marumihan yung TV natin, huwag po natin itong paabutin dito sa may banda rito sa may gitna o dito sa may banda rito sa unahan niya, para yung ipot hindi po mapunta dito sa TV. Dapat hanggang dito lang po, ganyan lang, tapos hanggang dito. Pagkatapos nasa side lang siya, para pag lumipad man siya, hindi po siya basta-basta mabibitin. Kasi ang sistema niya, pag punta dito ng paa niya, halimbawa sumablay man siya, ganyan lang siya, mahuhulog lang siya. Unless na nandito sa gitna, pagpasok niya dyan sa gitna, pag tungtong niya dito, pwede siyang mabitay ganyan. Kaya ang sistema po, para hindi mabitay, hindi mabitin yung manok natin, dito po sa may bandang side, sa may gilid, wag po natin sa gitna. Ganyan lang, para at least mabitay man siya, tuloy-tuloy sa bababa. Tapos pag nandito po siya, sigurado makakapasok naman po siya, makakasilong naman doon siya, kasi iba yung sukat dito kasi pataas, pero pag nandito siya sa baba, pasok siya din sa ilalim at hindi po siya makakalampas doon sa dulo. Ayan po, okay na po yun. Bali, ito po ay para doon lang sa mga baguhan na hindi pa po nila alam, pero nasa sa inyo pa rin po yan kung gusto niyo pong sundin. Ganyan lang po. Pagkatapos nandito po yung pinakang lagyan ng tali natin. Pero bago natin to ilagay sa tali, mayroon pa pong isang tips na para hindi po ito basta-basta mahugot ng manok. Ayan po. Ito po, bali, kailangan lang po natin ito, kahit ano pong klaseng bote, plastic bottle or bote. Ang sistema po nito, bubutasan lang po natin itong takip niya. Dali. Ayan po, bali bubutasan lang natin to. Medyo laki-lakihan lang natin. Ayan, kung mapapansin nyo po pala, nakapaalang ako dito. Dito sa manukan po, mas maganda po minsan nakapaa po tayo, para yun po ang sinasabi, may na-absorb po tayo mga energy galing po dito sa lupa. Kakadagdag na rin po yun sa pampatibay ng resistensya po natin. And mas maganda na po yung nakakalabas yung pawis natin pag umaga. Ayan. Butasan lang po natin to. Then pasok po natin dito mismo. Ayan, pasok natin dito. Ayan po, nakapasok na siya. Ibuhol na lang po natin. Kahit dalawang buhol, para sigurado na hindi po siya basta makakalabas dito. Ayan po, saka po natin dito ipasok. Ayan po. Sandali, nakabuhol pala nito. Okay na. Pero ayan po, ayan. Saka po natin to ibabaon dito sa lupa. Pero bago natin to ibaon sa lupa, para sigurado po na hindi po tayo kailangan po lagyan natin to ng buhangin.
Ayan, buti na lang mayroon tayong natirang buhangin paggawa ng tipi. Ayan po. Yung pinakambuhol na nakabuhol po sa kanya nandito po sa bandang gitna. Kaya kahit anong hatak niya po, hindi na yan basta-basta mahuhugot. Saka po natin ilagay ito ng takip. Kanya na po. Tapos sistema para sigurado po tayo. Ganito na lang natin. Nandiyan yung manok. Tapos dito natin ilalagay banda yung ang sukat niya hindi ganito. Ang susukatin nito itong mismong nasa ibabaw dito. Ayan po. Kaya dito tayo huhukay. Ayan po, ano po siya sa may side ng isang tipi. Tapos pagdating naman dun sa kabila, siguradong hindi naman sila mag-aabot ng isa. Itong TP po pala na to, naka-reserve na to kay Boy Bayawas. Ayan po, pasok na siya. Hanggang dyan na. Saka po natin lagay uli yung lupa. Hanggang dyan. Hanggang dito. Ayan po, bali, kahit po sino na malakas na manok, hindi po yan basta-basta mahuhugot. Dito po kasi sa lugar namin, pag tag-ulan po, bumabaha rito, lumalambot po yung lupa. Pag yung kabilya lang or yung pako lang lalagay natin, itutusok natin, pag lumipad yung manok, sigurado tanggal yan kasi malambot po yung lupa. Ito, kahit po
bumaha rito, lumambot po yung lupa, hindi na po yan basta-basta mahuhugot ng manok. Ayan po. Ayan po sa mga sa mga nanonood po, kung sakaling mayroon naman po kayong nakuhang bagong idea, salamat po. At kung sakaling nagustuhan nyo po, baka pwede nyo naman pong pakishare para malaman po ng ating mga ibang nagmamanok na baguhan para hindi na po sila malito. And maraming salamat po sa inyong panonood, and hanggang po sa muli. Sana po share lang po tayo sa mga tawag dito, yung mga nalalaman natin for security sa ating mga alagang manok. Ayan po, magandang umaga po muli sa inyo. Mang Saldi po, Sabong Bicol. God bless po sa inyong lahat.